Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit subscribe button. Salamat po. And pag-usapan naman natin yung yesterday's news kung saan ang ombudsman files graph wraps versus ex-DepEd Secretary or Chief Briones and others. So guys, nung panahon ni Duterte, nang naging presidente siya, natatandaan nyo, merong DepEd issue ng overpriced laptop. Okay? Ang matindi pa doon, overpriced na, outdated pa yung version ng operating system ng laptops. Diba? Meaning, napakaluma. Pero overpriced, imagine mo yun. So, lantarang napaka-obvious na corruption, di ba? Okay, so let's check from Inquirer for more information. So, punta tayo sa baba. Okay, so sabi dito, the Office of Ombudsman has ordered the filing of graph and falsification complaints against former Education Secretary Leonor Briones and other connection with 2.4 billion worth of outdated laptops procured for public teachers in 2021. So yun. So, kung natatandaan niyo si Duterte, sinabi niya nga ayaw niya ng corruption, di ba? Oh, kaso nga lang, ng time nila, lantaran niyo yung corruption. Pero sabi niya, sige, patapusin niyo lang muna yung kanyang termino at doon na lang hindi na lang siya tanggalin sa pwesto at maglagay ng isang competent na leader. Di ba? Lantaran na yung tapos sabi mo, sabi mo, ayaw mo ng corruption, pero hindi mo man mapigilan yung mga sekretary mo. Kung natatandaan nyo si Duque ng family, di ba? O yun, okay? So sabi dito, 100-page of resolution dated July 4, the Ombudsman said the same charges should lodge against Department Budget and Management, Chief Lloyd Christopher Lau. So included si Lau doon. Di ba nagkasagutan pa nga sila ni former Senator Dick Gordon sa mga issues, okay? And a private responded, Froilan Domingo and the following officials, okay? So dito yung undersecretary ng mga procurement officers. Yan. So, okay, bago umalis si Ombudsman Martires, di ba? Nag-ano na siya, ano tawag doon? Nag-scale up. Kasi magre-retiro na siya sa July 28, I believe. At ang mangyayari, syempre, kailangan na maging mabango yung kanyang pangalan bago siya umalis ng pwesto, magretiro, di ba? Okay, so sabi dito, Ombudsman has also ordered filing perjury cases against Lau, Siquilla, and Oyan, and dismissed perjury charges against Pascua and Malana. Maybe may sinabi silang under oath, tapos nag-lie sila. Maybe that's why. In reaction to this, Briones told reporters to Intex that she is now consulting with her lawyer. Okay, so yun na yun. Now, bakit ang overpriced? Right, guys? So, ipapakita kayo sa inyo yung some information galing sa Google Gemini. Pwede na nyo actually gawin to eh. So, para na lang sa mas madaling kuha ng information. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa Google Gemini. Okay, and sabi ko dito, I want to know how much laptops that was purchased from the Duterte administration. Sabi niya dito, total project cost 2.4 billion pesos. Ang dami. Daming perang na lusta. Original budget 35,000 per unit. Approved budget ng Budget of Management Department 58 per unit. Tapos, yung binili nila na Dell laptops, according sa COA, ay 22,000 o to 25,000 pesos. So imagine, yung
yung 58 recommended amount, hindi rin nila ginawa. Tapos, yung beneficiary ng mga laptops, instead of 68,500 teachers, ginawa na lang 39. So, yung 28,000 na mga teachers sana, magkaka-laptop na para sa kanilang trabaho, di ba? So, yun, yung ombudsman and COA flagged the deal. So, yun, di ba? Overpriced, yung mga laptops, outdated ang sabihin na lang natin, napakaluma. Kumbaga, panahon pa ng dinosaur. Okay, so tinignan ko yung actual made model. Yung entry mod, yung Intel niya is Celeron, and Celeron is like maybe more than 10 years ago. Ang ano na yun, tagal na nun eh. Okay, yung Dell laptop, outdated and underpowered. So, ang dami nagre-reklamo mga teachers na yung laptops nila siguro, well, sa umpisa, okay pa. Pero sa overtime, syempre, magsa-slow down yan. Diba? Okay. Anyway, what kind of laptops can we get for 58,000? Okay, so because recommended ng Department of Budget and Management na kumuha ng 58,000 price. So ang makukuha mo, mid-range na. Di ba? And well-equipped productivity laptops. So you can get at least Intel Core 1.5. Ano na yan eh. Kumbaga, good for productivity work, yung mga any documents na may pwede nilang gawin, di ba? They can do it faster than the Celeron processor. Tapos, minimum of 8 gig. So they can really get a high-end and then mid-range laptop, di ba? Pero ang binigay sa kanila ng DepEd, napakaluma. So, yun. So, I hope, yung ombudsman will pursue the case and para na lang makuha ulit yung pera kung nasaan na yun, di ba? At ito ay isang good development kasi kung makuha naman yung pera, there's a chance na meron naman bagong laptops na mas maganda para sa mga teachers natin at para naman maging maayos yung pagtuturo nila sa mga kabataan. Alright guys, so yun na yun. Thank you for listening. If you have any questions or suggestions, please type and like and subscribe the channel. Salamat po, and I'll see you in the next video. Thank you.